Nainbag nga daw kanya yung amin saka di El Salvador. Titawid bukid saka pulugit dito. Ito ngayon ipapaliwanag ko pala ang pagkakaiba ng iba't ibang uri ng wika na ginagamit sa Pilipinas at kung kailan ito angkop gamitin. Number 1. Wikang pambansa. Ang wikang pambansa ay ang opisyal na wikang nagbubuod sa mga Pilipino. Ito ay Pilipino na ginagamit sa buong bansa upang magkaunawaan ang mga mamamayan. Halimbawa, ginagamit sa paaralan, talumpati at pangulo, balita sa telebisyon, mga opisyal na dokumento ng pamahalaan. Halagaan. Nagkakaisa ang mga Pilipino kahit magkakaiba ang sariling wika na mamanatili ang ating pambansang pagkakilanlan. Number 2. Wikang Bantu. Ito ang wikang ginagamit ng mga guro na magtuturo sa paaralan. Sa Pilipinas, karaniwang ginagamit ang Pilipino at English bilang wikang panturo. Halimbawa, Pilipino sa isignatura, Pilipino, English, Science, Mathematics at iba pang isignatura. Halagaan. Mas madaling matuto ang mga mag-aaral, mas malinaw ang paliwanag ng mga aralin. Number 3. Wikang opisyal. Ito ang wikang ginagamit ng pamahalaan sa mga opisyal na komunikasyon, batas at dokumento sa Pilipinas. Pilipino at English ang mga opisyal na wika. Halimbawa, birth certificate, passport, mga batas, government form, halagaan. Nagiging maayos ang komunikasyon sa pamahalaan, naiiwasan ang kalituhan sa mga opisyal na dokumento. Bilingualismo ay ang kakayahang gumamit ng dalawang wika. Halimbawa, marunong magsalita ng Pilipino at English, makapagsalita ng Ilocano at Pilipino. Kahalagaan, mas maraming taong nakakausap, mas maraming oportunidad sa pag-aaral at trabaho. Number 5. Multilingualismo. Ang multilingualismo ay ang kakayahang gumamit ng tatlo o higit pang wika. Halimbawa, marunong sa Pilipino, English, Ilocano at Bisaya. Halagaan, mas madaling makipag-ugnayan sa iba't ibang tao, nakakatulong sa paggalang at pagpapahalaga sa iba't ibang kultura at wika. Conclusion, ang wikang pambansa, wikang panturo, wikang opisyal, bilingualismo at multilingualismo ay may kanya-kanyang mahalagang tungkulin sa ating lipunan. Ang mga ito ay nakakatulong sa pagkakaisa ng mga Pilipino, mas epektibong edukasyon, maayos na pamamahala at mas magandang komunikasyon sa loob at labas ng bansa. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng mga wikang ito, mas mapapalakas natin ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino at mas mapapadali ang ating pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Yaman iti pinagtingigyo at intalakak sapay kumata at dana adalyo ag yaman amin. Yun lang! Bye-bye!